Masasabi kaya natin na ang lahat ng mapapait na kaganapan sa buhay natin ay maituturing na bangungot? Well, ibahin natin ang nangyari sa buhay ng isang binata na bagamat ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, ay naging susi pa iyon para maiahon niya mula sa pagkagutom ang kanyang buong angkan. At bago tayo magsimula sa ating kwento ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga uploads. Dahil ito ang channel kung saan malalaman mo. 18th century before the Common Era. May 12 magkakapatid na nakatira sa Canaan. At isa sa kanila ay nagngangalang Joseph. Si Joseph, ang pang-11 sa kanilang magkakapatid. Bagamat mabait na binatilyo si Joseph, ay kinaiinisan naman siya ng kanyang mga kapatid, sapagkat lagi silang isinusumbong nito sa kanilang ama, at palagi pa siyang nagkukwento tungkol sa kanyang panaginip na balang araw ay yuyuko sa kanya ang kanyang mga kapatid. Isang araw, intusan ng kanyang ama si Joseph na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nagpapastor ng mga tupa. Papalapit na si Joseph sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid nang mapansin siya ng mga ito. Dahil kinaiinisan siya ng kanyang mga kuya, ay nagplano silang patayin na lang si Joseph. Ngunit tumutol dito ang kanilang panganay na si Ruben at sinabi nitong itapon na lang si Joseph sa isang balon. Nang dumating nga si Joseph sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid, ay agad nila itong kinuyog at itinapon sa isang balon na walang tubig. Makalipas ang ilang oras, ay may dumaan na mga ngalakal patungo sa Ehipto. At nagpasya ang magkakapatid na ibenta na lang si Joseph at ibinenta nga nila ito sa halagang 20 pirasong pilak. Sa panahon natin ngayon, ang 20 pirasong pilak ay nagkakahalaga sa 9,000 piso. Mapait ang sinapit ni Joseph sa kamay ng kanyang mga kapatid. Minahal niya ang mga ito. Malaki ang respeto niya sa mga ito. Ngunit sa bandang huli ay pinagtangkaan siyang patayin ng mga ito. Dinala ng mga ngalakal si Joseph sa Ehipto at doon ay muli siyang ibinenta at ang nakabili sa kanya ay si Potiphar. Si Potiphar ay ang kapitan ng mga bantay ng paraon. Hindi nagtagal, si Joseph ay iniluklok ni Potiphar bilang tagapamahala ng kanyang tahanan dahil sa angkin nitong katalinuhan. 3 taon na ang lumipas at si Joseph ay nasa edad 20 nang magpakita ng interes sa kanya ang asawa ni Potiphar, sapagkat napakagwapo nitong si Joseph. Si Joseph nga ay laging inaakit ng asawa ni Potiphar, ngunit lagi itong umiiwas sa tukso. Hanggang dumating sa punto na hindi na mapigilan ng asawa ni Potiphar ang kati na kanyang nararamdaman. Muli siyang lumapit kay Joseph para ito ay akitin. Ngunit tumakbo si Joseph para makaiwas. Sa pagtakbo ni Joseph ay nahablot ng babae ang damit nito at napunit. Sa sobrang galit ng asawa ni Potiphar kay Joseph ay humagulhol ito at pinaratangan niya si Joseph na gusto siya nitong gahasain. Ngunit nanlaban siya. Dahil sa ginawang kasinungalingan ng babae ay nabaliktad ang katotohanan at sa galit ni Potiphar ay kanyang ipinadakip si Joseph. Dito natin makikita sa kwentong ito na hindi lahat ng mga lalaki ay madaling natutukso dahil merong iilan dyan na mga lalaki na kahit gaano kaseksi ang babae ay hindi sila madaling napapalingon gaya ng lalaking ito. Okay, so back to our story.
Si Joseph ay nakulong ng 10 taon dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa 10 taong pagkakakulong niya ay nakilala naman niya ang mayordoma at punong panadero ng paraon. At may isang araw na nagkaroon sila ng panaginip. Parehong hindi maintindihan ng punong panadero at mayordoma kung ano ang kahulugan ng kanilang panaginip. Kanilang ikinuwento ito kay Joseph at binigyan naman ito ni Joseph ng kahulugan na ang ibig sabihin ay lalaya ang mayordoma at mamamatay ang punong panadero. At makalipas nga ang 3 araw ay lumaya nga ang mayordoma at naluklok ulit sa palasyo ng paraon, habang ang punong panadero ay binitay sa isang puno. Makalipas ang 2 taon mula nang palayain ang mayordoma, ay pinatawag naman si Joseph sa palasyo para bigyang kahulugan ang panaginip ng paraon. Binigyang kahulugan nga ni Joseph ang panaginip ng paraon na ang ibig sabihin ay magkakaroon ang Ehipto ng 7 taong kasaganaan at sunod ay 7 taong taggutom. Humanga ang paraon sa karunungan ni Joseph at iniluklok niya ito bilang bishir ng Ehipto, ang taong pumapangalawa sa paraon. Sa ating panahon ngayon, ang bishir ang prime minister ng isang bansa. Isa sa mga trabahong hawak ni Joseph ay lahat ng mga kalakal ay dadaan sa kanya. Nagkatotoo nga ang panaginip ng paraon at nagkaroon nga ng 7 taong kasaganaan, kaya nag-ipon ang palasyo ng pagkain sa pangangasiwa ni Joseph. Pagkatapos ng 7 taong kasaganaan ay sumunod naman ang 7 taong taggutom at sa Ehipto lamang makakakuha ng pagkain sa panahong iyon. Isang araw, pumunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Joseph upang bumili ng makakain at nakilala naman agad sila ni Joseph. Pero hindi ito nagpakilala sa kanila. Nagkatotoo rin ang panaginip ni Joseph na balang araw ay yuyuko sa kanya ang kanyang mga kapatid. Labis ang pag-iyak ni Joseph nung makita niya si Benjamin, ang bunso sa kanilang magkakapatid. Pero ang kanyang pag-iyak ay hindi niya ipinakita sa kanila. Nakaisip si Joseph ng paraan upang maiwan sa Ehipto si Benjamin, kaya inilagay niya ang goblet sa sako ni Benjamin. Ang goblet ay isang uri ng mamahaling baso gamit sa pag-inom. Papaalis na ang mga kapatid ni Joseph pabalik sa Kanaan nang sundan sila ng mga kawal at harangin sa daan. Labis na takot ang kanilang naramdaman sapagkat hindi nila matukoy ang dahilan kung bakit sila hinarang ng mga kawal. Sinabi sa kanila ng mga kawal na may nagnakaw ng goblet ng bishir at isa-isa nilang binuksan ang mga sako ng magkakapatid hanggang sa makita nila ito sa sako ni Benjamin. Hinuli nila si Benjamin at ibinalik kay Joseph. Bumalik din sa palasyo ang mga kuya ni Joseph para magmakaawa sa kanya dahil malulungkot ang kanilang ama kapag hindi nakauwi si Benjamin sa Kanaan kasama nila. Sinabi din nila kay Joseph na labis ang hinagpis ng kanilang ama sa pagkawala ng isa nilang kapatid na si Joseph. Pumunta si Joseph sa kanyang kwarto para umiyak kasi nakita niya ang pagsisisi sa kanyang mga kapatid dahil sa ginawa nila sa kanya. Muling lumabas si Joseph sa kanyang kwarto at kinausap niya ulit ang kanyang mga kapatid. At sa oras na iyon, siya ay nagpakilala na siya si Joseph, ang nawawalan nilang kapatid. Halo-halong reaksyon ang nakapinta sa mukha ng kanyang mga kapatid sapagkat sila'y natatakot na baka gantihan sila nito. Ngumiti na lang si Joseph habang luhaan at sinabi nitong umuwi muna sila sa Kanaan at ibalita ito sa kanilang ama. Makalipas ang ilang araw, nakatanaw si Joseph sa labas ng kanyang palasyo
habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang mga kapatid kasama ang kanilang ama. Ang muli nilang pagkikita sa kanyang ama ay naging madamdamin. Pareho silang umiiyak habang niyayakap ang bawat isa. Tumira sa Ehipto ang buong angkan ni Joseph ng ilang taon hanggang sa panahon ni Moises. Ang kwento ng buhay ni Joseph ay parang roller coaster na minsan ay nasa ibaba at minsan ay nasa itaas. Bagamat ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, ay kahit minsan ay hindi niya naisip na maghiganti sa mga ito. At kahit siya ay tinutukson ng isang babae, ay hindi niya nagawang ibigay ang sarili niya dito. At ayon kay Joseph, ang pananalig niya sa Panginoon ang dahilan kaya siya'y nanatiling mabait, mapagkumbaba at mapagpatawad. Sana ay maging aral ang kanyang kwento sa ating lahat. At dyan nagtatapos ang ating kwento. At kung maaari ay ipindot ang like at mag-iwan na rin ng komento. At hanggang sa muli, dahil ito ang channel kung saan malalaman mo. Hello everyone and hello world. I am Buenas DTV and all about my contents are my lifestyle, my daily activities, and mostly our adventures. So please come visit my channel, which is Buenas DTV, and don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Thank you. Bye.